Muling iginit naman ng ilang mambabatas ang accountability o pagpapanagot sa umano'y naglustay ng pondo ng bayan sa kabilaya ng panawagan ni Vice President Sara Duterte na itigil na ang pamumulitika sa gitna ng kanyang impeachment trial. At live mula sa Batasang Pambansa, may Express report si Marian Enriquez. Marian, ano pa ba yung mga bagong pahayag dyan ng mga prosecutor tungkol dito? Yes, Ruth, sinagot nga ng ilang House leaders at miyembro ng prosekusyon itong mga bagong pahayag ni Vice President Sara Duterte. Kahapon kasi sinabi ng bise na itigil na ang pamumulitika sa gitna nga yan ng kinaharap niyang impeachment trial. Binanggit yan ng bise kasabay ng pagbisita niya sa Hinatuan, Surigao del Sur. Pakinggan natin ang pahayag ng bise. Pinapaabot ko sa ating mga opisyal ng pamahalaan na itigil na muna natin yung pamumulitika at pananawagan nila ng transparency and accountability, pero ang totoong pakay nila ay ang kanilang mga sariling political interest. Natutukan natin ang kaayusan, kapayapaan at kaunlaran ng ating bayan. Matagal na nag-aantay ang ating mga kababayan na maging mas maayos. Ruth, gate naman ni House Prosecutor at Manila 3rd District Representative Joel Chua, maging ang publiko, matagal na raw naghihintay na harapin at sagutin ng bise ang mga alegasyon laban sa kanya. Si House Deputy Speaker Janet Garin naman sinabing patuloy ang trabaho ng Kongreso at ipinuntong mandato ng konstitusyon ang impeachment trial at accountability o pagpapanagot. Narito po ang kanilang mga pahayag. Tagal na rin pong nag-aantay ang ating mga kababayan na sagutin niya ang issue kung sino si Mary Grace Piatos. At matagal na rin po nag-aantay ang ating mga kababayan sa sagot niya kung saan po nakuha yung transaksyon na nagkakalaga ng 6.7 billion na inilabas po ng AMLAC. Yan po muna ang sagutin niya bago po siya magsabi na kami ay namumulitika lamang. Samantala, Ruth, itinuturing na malaking tagumpay ng prosekusyon na natuloy ngayong linggo ang paglilitis sa bise. Ayon kay House Prosecutor at Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, mahalagang naisalang na ang video evidence ng pagbabanta ni VP Sara sa buhay ni na Pangulong Bongbong Marcos. Nakita na rin daw ang malinaw na admission ng depensa sa kanilang closing statement o speech ng ginawang pagbabanta ni VP Sara. Ganito rin ang tingin ni Lead Prosecutor Jervy Luistro. Aniya ang mismong paggamit ng depensa ng parehong video bilang ebidensya ay pagpapakita na totoo o authentic ito. Pakinggan natin ang kanilang pahayag. But there is a principle in law we call estoppel, no? You cannot question anymore something which you admitted already, no? For us, that is an admission of the authenticity, genuineness of the video concerning the allegations of threat, destab, and contracting an assassin. Ruth, sa July 15 nga nakahanda na yung prosekusyon dito nga sa tinatawag na oral arguments para talakayin yung hiling ng prosekusyon dito nga sa request nila na ipasabina o ipakuha yung mga dokumento gaya nga po ng tax records, AMLAC at yung bank records ni na VP Sara at kanyang asawang si Attorney Man Scarpio. Yan po muna ang latest. Dito sa kamera, balik sa Ruth. Yan po ang Express report ni Marian Enriquez. Mga kapatid, Ruth Cabalco, para sa mabilis na pasada ng mga balitang dapat niyong malaman, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.